Glorious afternoon. I'm Bishop Alex Tinsay. Ngayon pong hapon, tayo po ay nag-obserba ng Semana Santa, a special Lenten season. At gusto ko pong i-share sa inyo yung pong ibig sabihin ng bawat araw. Of course, nasimulan po yan sa Palm Sunday, which is the triumphal entry into the Jerusalem. Doon po nakita natin yung mga tao nagbunyi sila, they cheered, they sang Hosanna to the highest because they recognized Jesus as the coming King, the coming Messiah, the prophet who was foretold in the Bible. Pero pagkatapos po ng Palm Sunday, a victorious one, biglang nagbago po yung tono o attitude ng mga tao because the religious leaders after that they were threatened by Jesus Christ. So nangyari po, dumating ang Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, and today Huwebes Santo. Ang tanong ngayon, ano ba ang kaibahan ng Huwebes Santo at Biyernes Santo? Sabi na pareho lang yan. Nung kamakalawa ay nagpunta po kami sa isang restaurant, my family. Narinig ko sa another table, nagdi-discuss po yung mga tao na pareho lang daw yung Holy Thursday at Holy Friday. Yung isa naman ang nagsabi, hindi, mas importante, hindi na tayo dapat mamasyal pa, lumakad hanggang Friday kasi pagdating naman nung Sabado, patay ang Diyos. Imagine ninyo. Sa restaurant din, gano'n, na isang pinuntahan namin afterwards. Sabi ko, bukas ba kayo ng Biyernes? Sabi niya, opo, Thursday nga, bukas pa kami. Pero Sabado po, wala na po. Di ba? Kasi po, patay ang Diyos. Ha? Sabi ko, baka naman, hindi po gano'n. Ang Diyos po namatay minsan para sa atin. It was a supreme sacrifice. Hindi na po mahulit yun kasi para po sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ibig ko lang sabihin, marami pong mga nagsiselebrate, hindi nila talaga alam ang tunay na ibig sabihin. Parang sumusunod lang sa Agos. Okay? So, ito pong Holy Thursday, although yung araw na yon, it seemed quiet. Hindi po siya puno ng mga dramatic sequences of events that unfolded towards the leading to the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. Ay napaka-importante naman po spiritually ang mga nangyari, katulad po ng banal na hapunan. Doon po sa Mark 14:22, habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagkati-hati, iniabot sa mga alagad at sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, iniabot din niya ito sa mga alagad, uminom at sinabing, ito ang aking dugo. Ang pinagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo na mabubuhos para sa marami. Ibig sabihin, ito po ay para sa kapatawaran ng marami. So, it set the tone of what is about to come. It is a prelude to the coming climax. Okay? Hindi po, kasi po kailangan merong mag-pave the way. Okay? Hindi po ba? Kaya nga, pagkatapos po ng Holy Communion, pinapakita, without God, we are nothing. It is the Lord, yung katawan niya, sinabi niya. It is the Lord who is our source. He sustains our life. We live and move and have our being in Him. Acts 17, ang sabi po ni Apostol Pablo. At nangyari din dito, yung si Peter naman, matapos sabihin ng Panginoon na kayo'y magkakawatak-watak, binalaan niya yung mga disipulo, mga alagad after the Holy Communion. Sabi, papatayin ako at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit ako yung muling bubuhayin. Mauna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan.
Pero sinabi sa kanya ni Jesus, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilahok ang manok, ay 3 beses mo akong pagkakaila, na siya pong nangyari. Okay, so nakita po natin yung successive events, no? And then sa Gethsemane, yung pong doon siya nanalangin, di ba? Na sabi po ay yung sa tindi ng kanyang panalangin, sa paghihirap niya, sabi niya, ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay, na maghintay kayo rito at magbantay, bago siya nag-pray. And then nanalangin siya, sabi niya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Mga kapatid, alam nyo, Jesus Christ came into this world to die. Alam po niya yun. Imagine niyo kung kayo yun, malaman pinanganak kayo para mamatay. But that is the identity of the revelation of God's plan. Hindi po siya nandoon lamang na merong dinaramdam na pait, sakit, kundi ito po'y plano ng Diyos na sabi niya, kung pwede, Ama, alisin mo na sa akin ito, magagawa mo naman ang lahat. Pero ganun pa man, ang kalooban mong masunod, hindi sa akin. So this was no dignified event. It was raw and very excruciating pain. Ang sabi nga, pati daw ang mukha ng Panginoon na-distort sa pananakit na inabot niya, suntok, sampal, the violence that was inflicted on him, and the incarnate God being the one in whom infinite feelings were embodied in one frail fleshly being, suffered a great deal. Mga kapatid, he screamed out the first line of Psalms 22, my God, why have you forsaken me? He thirsted, he refused sedatives that would have lessened the pain. And then he yelled out again that agonizing last shout before his resurrection. But it wasn't his last shout forever. He will shout again, and when he does, it will be exciting because he will come back again. So, pangalaga po ng Holy Thursday, patuloy tayong magnilay-nilay sa Panginoon kasi ito po yung bisperas ng kamatayan ng ating Panginoon. At siyempre alam naman po natin, mga kapatid, na buhay po ang Diyos, kailanman ay hindi niya tayo iniwan. At dahil po sa kanyang ginawa, yung kanya pong pangako, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Yun po ang kinin po natin, tatanggap po natin yung buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Father God, we thank you for sending your Son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross for us, to forgive our sins and redeem us from all unrighteousness. Thank you, Lord God, that He has done everything. That supreme sacrifice will never be repeated again. But Lord, alam namin, Panginoon, minsan lang niya gagawin yun. At ang kailangan namin ay tumugon, tanggapin yun by faith. Hindi na po magsakripisyo pa ng sarili namin sapagkat hindi po yun it's not pleasing to God. Ginawa niya po ang lahat. All we have to do is to believe in His promise that everything has been finished. And what is left of us is to humbly receive it by faith so that we can have that eternal life that He had promised in us, even now, in Jesus' mighty name. Amen. Thanks, and I hope you have been enlightened, and always, let's rejoice because God is alive in our hearts. God bless you more. God bless you all.